Panginoon po naming Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, narito kami magkakasama magkakapatid. Nagbabalik kami sa iyo, Panginoong Yahuwah, sapagkat kinikilala namin ang lahat ng kabutihan mo. Totoong hayag na hayag sa buhay namin ang pagtulong mo sa amin sa araw-araw. Nililigtas mo kami sa anumang kapahamakan. Itinatawid mo kami sa aming mga kahirapan, maging sa aming kagipitan sa buhay na ito. Ang iba po ay sa mabibigat na karamdaman. Ikaw lamang po ang nalalaman namin at kilala namin na makagagawa nito sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihang sa lahat, Diyos ng mga napakakaunting labi sa huling araw, Diyos na umiibig sa bawat isa sa amin. Kaya nagbabalik kami sa iyo, Panginoon. Kinikilala namin ang lahat ng kabutihan mo. Kinikilala namin lahat ang pag-ibig mo sa amin. Sumasamba kami sa iyo, Panginoong Yahuwah. Sinasamba ka namin. Nilululhati po namin ang napakadakilang pangalan. Kapos ang aming pananalita upang malaman mo kung paano kami tumatanong ng utang na loob sa iyo. Pero mababasa mo sa aming puso ang lahat ng pasasalamat sa iyo. Ang lahat ng pag-ibig namin sa iyo at katapatan namin sa iyo. Ama namin, mabait ka sa amin. Mabait ka sa iyong mga anak. Ibinibigay mo pinagkakaloob ang aming pangangailangan. Pangangailangan na minsan ay hindi pa namin hinihingi, binibigay mo na sa amin. Ama namin, tulungan mo kami sa aming paglalakbay. Ikaw lamang po ang taming inaasahan namin. Ikaw lamang po ang tanging makatutulong sa amin. Malapit na po ang araw ng aming kaligtasan, sapagkat nakikita namin ang tanda ng mga mangyayari sa paligid namin. Pero Ama, sa paglalakbay namin nakabibigat sa amin ang mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Pagpasensya ka na po sa amin. Habaan mo pa po sana ang iyong pagpapahinood sa iyong mga anak upang kami maging dapat sa araw na yun. Huwag mo malimutan ang aming mga pangalan kasama ng aming mga mahal sa buhay na ito pumanaw na upang sa araw na yun magiging araw na aming kagalakan. Sasalubong na po kami sa iyong banugtong na anak upang, Panginoon, makasama namin siya. Patuloy kami makapaglilingkod sa iyo. Basbasan mo sana ang aming pagsamba. Samahan mo kami, Panginoon, sapagat kung di mo kami sasamahan, mawawala ng kabuluhan ang pagtitipon namin. Kaya makawaan mo kami sa pamamagitan ng Santong Espiritu na ipadadala mo sa aming mga puso upang gumaan ang aming mga pakaramdam, upang maibsan ang aming mga pasan, Ama, upang makapagpatuloy kami sa aming mga paglalakbay. Mag-aaral kami na yung mga salita, pakabanalin mo kami na yung katotohanan, upang sa ganoon, Panginoon, mailawan ang aming daan, ang aming paglalakbay, upang huwag kaming maligaw, upang marating namin ang araw na aming kaligtasan. Panginoon, basbasan mo sana ang aming mga handog, upang maging ganap ang gagawin namin pagsamba sa umaga ito. Umaasa kami na binasbasan mo na kami, pati na ang lalaki magtuturo sa amin upang makapagdulid kami ng pagsambang kaaya-aya at kalulugod-lugod sa indakilang pangalan. Inihiling po namin lahat, Panginoong Yahuwah, sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas, ang Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Sa pamamagitan
Mga magulang at mga mahal na kapatid, ang karamihan sa atin, kung hindi man lahat, nakasama sa Iglesia ni Yahushua, sa iglesyang hinulaan ng ating Panginoon Diyos, na ito ang kaniyang itinira, na ang tawag nga sa Biblia ay napakakaunting labi. Karamihan sa atin ay galing sa Iglesia ni Kristo. Kaya pagdating sa doktrina sa Iglesia ni Kristo, marami tayong alam na naituro sa atin na atin namang sinampalatayanan. Itinuro sa atin ang tungkol sa bagong langit at bagong lupa, na yan ay tumutukoy sa bagong Jerusalem, na yan nga ang dako na kung saan magiging kasama na ng taong maliligtas ang Panginoon Diyos magpakailanman. Inilarawan po ang lugar na yan na napakagandang lugar. Ang lansangan ay dalisay na ginto at ang mga pintuan ay yari sa mga mahahalagang bato. Yan po ay pangako na matibay pa sa langit at lupa, sapagkat yan ay pangako ng Panginoon Diyos, at ang pangako ng Diyos ay laging nagkakatotoo o natutupad. Sa panig po natin, naging inspirasyon natin yon. Nagbibigay sa atin yon ng alam, ng sigla, nagbabago, nagpapanibagong ating lakas sa kabila ng ating pagtanda dahil sa ating pananampalataya diyan sa tinutukoy ng Biblia na bagong langit at bagong lupa. Itinuro rin sa atin doon sa iglesia na ating pinanggalingan na ang paghahari ng ating Panginoong Yahushua ng 1,000 taon ay doon daw sa Bayang Banal. Naiisip ko, kung yun ay totoo, paano naman ang Panginoon Diyos na si Yahuwah? Paghaharian ba ni Yahushua ang kanyang ama? Mga tanong na bumabangon nung tayo ay naging kasama na dito sa Very Small Remnant, sa movement na itinatag ng ating Panginoong Yahushua. At dagdag din sa ating natutunan ay bibigyan tayo ng bagong katawan, sapagkat ang katawang ito ay panlupa at ang ipagkakalob sa atin ay katawang ukol sa langit. Mga pag-asa na nakabatay sa Biblia, pero may mga punto naman na dapat nating usisain, sapagkat para bagang hindi tama kung ating gagamitin ang ating sentido komon, ang ating matuwid na paghatol o pag-iisip. Uusisain po natin, sisiyasatin natin ang accuracy ng ating pananampalataya noon sa Iglesia ni Kristo kumpara sa ating natutunan ngayon sa Very Small Remnant. Mga kapatid, ang ating tanong ay, doon kaya sa ating pananampalataya sa ating pinanggalingang iglesia, ang tanong ay, wala kaya tayong na-miss na mga aral? Mayroon ba tayong nakaligtaan na dapat matutunan? Yan po ang ating pag-aaralan sa ating pong pagsamba ngayon, sapagkat tayo po ay bagong taon, kaya tama lang ang paksa natin, ang bagong langit at ang bagong lupa. Mga magulang at mga kapatid, meron nga bang itinuturo ang Biblia tungkol po sa bagong langit at bagong lupa? Kung meron, saan po yan? Kailan yan? At ano at gaano kaganda ang dakong yan? Basahin natin ang unang talata sa ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Pahayag. Ito'y pangitain ng lingkod ng Diyos na si Juan sa pulo ng Patmos. Pakinggan natin. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Merong bagong langit at lupa.
Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Kwadrado ang sukat ng lungsod. Pareho ang haba at ang luwang, 2,400 kilometro. Yan ang luwang noong bagong langit at bagong lupa, na yan din ang tinutukoy na bagong Jerusalem. Yan din ang bayang banal. Tatandaan natin, pareho po ang haba at ang luwang, 2,400 kilometro. Na yan pagka ating binasa sa wikang Ingles mamaya, ay ating malalaman ang katapat ng kilometro 2,400 kilometers sa miles, kasi nasa Amerika tayo, milya o miles. Ganon din ang taas nito, pare-pareho ang sukat, no? Sinukat din niya ang pader, 64 na metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad din ng panukat na ginagamit ng tao. So, atin talagang malalaman itong sukat na ito, sapagkat bagamat ang ating binasa ay Apokalipsis, yung anghel ang siyang naghayag nito kay Juan sa Patmos, ang panukat na ginamit niya katulad din ng atin. So ating malalaman yan, ang equivalent niyan sa miles. Ngayon, at maging sa feet, ano po? Ang pader ay yari sa bagong hasper o batong hasper, ibig ko sabihin. Pagpasensyahan nyo na at tayo ay malabo-labo ang ating paningin, ang ating mata. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kinakasing silaw ng kristal. Kung ating pong i-imagine, napakagandang lugar yan. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, hasper; ikalawa, sapiro; ikatlo, calcedonia; ikaapat, esmeralda; ikalima, sardonyx; ikaanim, cornalina; ikapito, cresolito; ikawalo, beryl; ikasyam, topaz; ikasampu, chrysopraso; ikalabing-isa, jacinto; at ikalabing-dalawa, ametista. Perlas ang 12 pinto. Sipin ninyo, sa perlas dito sa lupa, pinagtatalunan yan Handang mamatay ang tao dahil sa perlas, pero doon ay perlas ang 12 pinto, dahil ang bawat pinto yari sa isang malaking perlas. Sipin ninyo, bawat pinto, 12 pintuan po yan. Puro perlas po. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing silaw o kasing linaw ng kristal. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya, at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas ng dating kalagayan. Meron po bang itinuturo sa Biblia ayon sa pahayag ni Juan, na isa sa mga lingkod ng Diyos, tungkol sa banal na syudad, bayang banal? Ba meron po? Yan nga ang tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Bakit bago? Naglaho na ang dating langit at ang dating lupa. Ano ang sabi po riyan? Pati dagat wala na. Ang sukat ng lungsod ay kwadrado. Kaya pag binasa ninyo dito, ang equivalent po ng 2,400 kilometers sa miles, ay ito, babasahin ko sa Ingles, Then I saw a new heaven and new earth. The first heaven and the new earth disappeared, and the sea vanished. The city was perfectly square. Square pala, kwadrado. As wide as it was long. The angel measured the city with his measuring stick. It was 1,500 miles long. So ang katumbas ng
2,400 kilometers. Sa Bibliang Ingles, yan po ay katumbas sa 1,500 miles long and and as wide and as high as it was long. Pare-pareho nga ang sukat. 1,500 miles long ang width at saka yung height. Ngayon, tuloy natin. The angel also measured the wall. Mayroong wall, may pader. And it was 216 feet high. 216 feet high. Try to imagine kung gaano po kataas ang wall na yan. 216 feet high. According to the standard unit of measure which he was using, the wall was made of jasper, etc., etc. Nabasa na po natin ang iba't ibang mga precious stones. Sa makatuwid, malinaw na may itinuturo ang Biblia na bagong langit at bagong lupa. Ang bagong langit at bagong lupa na yan, ayon po sa ating binasa sa bandang huli, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Tandaan po natin yan. Yan ang mga quality ng bayang banal na yan ang bagong langit at bagong lupa na itinuro sa atin ngayon ng apostol na si Juan sa pamamagitan ng pangitain. Alam niyo mga kapatid, ang sabi kanina, it is perfectly square in shape and has a land area of 1,500 square miles. Kung atin pong bibigyan ng halimbawa, it is almost as big as the state of Rhode Island, USA. Yung Rhode Island, kung di ako nagkakamali, nasa Florida po yan. Sapagkat ang sukat po ng Rhode Island, state of Rhode Island ay 1,545 square miles. Ang bayang banal po, square po, ang equal ang kanyang size, ano po, 1,500 square miles. Kaya kulang lang ng ilan? 55 square miles para maging katulad ang bayang banal o ang Rhode Island ng bayang banal. Malaki-laki lang ng konting-konti ang bayan banal sa state of Rhode Island, USA. Isipin niyo mga kapatid, kung ating pong ilalagay sa isipan natin, imahinasyon kung gaano ang pangako na lugar ng Diyos para sa maliligtas. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, ang hirap natin, ang ating mga tiisin, baliwala yan kung ihahambing sa mahahayag na kaluwalhatian. Yan po, yung tinutukoy ni Pablo, yang bayang banal, yan ang bagong langit at bagong lupa. Tanong ay ito, paano po naman ito itinuro ng ating Panginoong Yahushua? Yang tungkol po dyan sa bagong langit at bagong lupa. Next slide po. Pakinggan natin. Ganito nakasulat. Sinabi ni Yahushua sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. At alam nyo ng daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Yahushua, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, paano naman itinuro ng ating Panginoong Yahushua ang tungkol sa bagong langit at bagong lupa na ating binasa kanina, ayon po sa ating binasa ngayon? Ang sabi ng Panginoong Yahushua ay maliwanag, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Kaya yan po ang tahanan ng Ama na permanente, yung bayang banal. Doon po ay may maraming silid.
Sa Ingles, mansion. Mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua ay pinagdiinan niya, pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Sa makatuwid, ang sinabing ito ng ating Panginoong Yahushua ay totoo. Kailanman ay hindi magsisinungaling ang ating Panginoong Yahushua. Ano wika niya ngayon? Sa mga followers niya, sa mga tagasunod niya, kapag naroon ang wika ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Nagtanong si Tomas. Ang sabi niya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Ito si Tomas kahit kailan. Kaya kung tawagin siya, doubting Thomas, ano? Bali ba, ang kausap niya, Panginoong Yahushua na tanong pa ng tanong, kung sa bagay, walang masama kung magtanong, ano? Maging tayo, pwedeng magtanong, mga Beryano, nagtatanong. Ang sabi niya, paano po namin malalaman ang daan? Ayun, sinagot siya ng derechahan ng ating Panginoong Yahushua. Ano sagot ng Panginoong Yahushua kay Tomas? Ako daan, sabi niya, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Alam naman natin ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Nagtatag siya ng kilusan. Ang sabi niya, aking iglesia, ng sino mang taong susunod sa kanya, ay ituturing niya na katawan niya at siyang magiging ulo. Magkakaroon sila ng relasyon. Kaya kung wala kang relasyon kay Yahushua bilang daan, wala kang pag-asa doon sa lugar na nandoon sa bayang banal. Kaya mga kapatid, ang tanong ay ito, paano ho matutupad ito? Ang pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua ang wika, pag naipaghanda na kayo ng dakong kalalagyan, babalik ako sapagkat ang ibig ko kung saan ako naroon, kayo din ay dumuon na kasama ko. At kailan ito mangyayari? Next slide. Ito nakasulat. Mga mahal na kapatid, sa aklat ng Tesalonica 4, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon, wika ni Pablo. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin ay sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga, mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Paano matutupad ang pangako ng ating Panginoong Yahushua kaugnay ng lugar na doon ay may maraming silid, alalaong bagay sa bayang banal na kung tawagin ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis ay bagong langit at bagong lupa. Yan ay sa kanyang pagbabalik. Pagbabalik na lalapat ang paa niya sa lupa, hindi pa. Anong pagbabalik yan? Pagbabalik para lang sa mga tao na kanyang irarapture o aagawin. Paano ipinaliwanag ito ng apostol na si Pablo? Ang sabi niya, tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, yan ang pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua. Ang Panginoon mismong bababa mula sa langit. At ano ang mangyayari? Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay ang unang bubuhayin maguli. Paano ho yung mga buhay? Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin, sa araw na yun ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Kaya alam na alam po natin ang sequence niyan. Kung ikaw ay kay Yahushua at patay ka ng dadat ng kanya, bubuhayin una. At yung mga
darat ng buhay na kay Yahusyang sumusunod sa mga aral na Yahusya ay hindi mauuna doon sa mga unang binuhay na maguli na kay Yahusya. Sabay-sabay manapa yung dalawa. Yung unang binuhay na maguli na kay Yahusya at yung daknang buhay na kay Yahusya ay sasalubong sa Panginoon sa ulap at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nung sabi ng Apostol Pablo, dahil sa pangakong ito at kaganapang ito na magaganap na malapit na, ang sabi, mga kapatid, pasiglahin ninyong isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Hindi ba't yan nga ang mga aral na yan ang nagpapasigla sa atin? Hindi ba't yan ang mga aral na yan ang nagbibigay sa atin ng matibay na inspirasyon? Totoong-totoo yan, mga kapatid. Kaya tayo ay nagpapasalamat talaga ng malabis sa Panginoon Diyos. Kapag tayo ibinilang niya, sa ibinukod niya, sa hinulaan niya, sapagkat kung hindi ka kabilang sa hinulaan niya at hindi natupad sa iyo ang Isaias 8:20. Ano nakasulat doon sa 8:20 ng Isaias? Sa kautusan at patotoo. Ang utos na ating pinag-aaralay, tinityak nating aral ng Diyos. At ang patotoo, yan naman po ang hula. Kaya hinulaan tayo kabilang tayo sa very small remnant. Sa bawat yugto ng mga lingkod ng Diyos nung una, maging nung unang panahon, dumami sila, umpisang konti, dumami, pero ang natira, kukunti. Pag-aralan yung kasaysayan. Konti, nagumpisa, dumami, nang dumami, ang naligtas, natira, konti, napakakaunting labi. Ganyan din ang pattern sa mga huling araw na ito. Nagumpisang konti, naging libo-libo, naging daang-libo, naging milyon, naging milyon-milyon, naging konti. Bakit? Nang dumami, tumalikod na Di ba? Sino tumalikod? Yung nakararami. Paano ang pagtalikod na ginawa? One with ano na sila? Hindi na sila one with God. Pagtalikod yun. Ang inalaya ng awit ay hindi lang pa nga ang Diyos ng Israel, kundi ang tao na. Pagtalikod yun. Kaya diyan sa pagbaba ng Panginoong Yahusya, yung mga darat ng buhay na kay Yahusyang sumusunod sa aral niya, ano ang mangyayari sa kanila? Next slide po. Ito. Sasalubong kasama ng mga resurrected ones, di ba? Next slide po. Ito mangyayari sa darat ng buhay na sumusunod sa aral ng ating Panginoong Yahusya. Sa unang Korinto, next slide po, sister, ganito po ang ating mababasa. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay na mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong, ayan na, mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok ay namamatay, ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay, napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Paano matutupad ang binasa natin kanina, pahayag ng Apostol Pablo, na pagbabago sa mga namatay na kay Yahusya unang bubuhayin, at yung mga darat ng buhay na kay Yahusyang sumusunod sa aral na Yahusya ay babaguhin din sa isang kisap mata. Alam niyo, ang isang kisap mata, isang iglap at isang kisap mata ay halos, ang sabi dito sa aking ni-research ay 0.1 and 0.4 seconds. Napakabilis. Sipin niyo, 0.1 and 0.4 seconds po o segundo. Ganon kabilis. Kaya sabi, sa isang iglap, sa isang kisap mata, ang pagbabago na mangyayari sa unang bubuhay maguli para mapalitan ng katawan nila ng katawang panglangit at yung daratang buhay. Isang iglap at isang kisap mata rin ang pagbabago ng katawan nila para palitan ng katawang ukol sa langit. Kailan ito? Yan ay sa rapture. Mangyayari po yan.
Yan ang unang pagkabuhay na maguli na yan po ang ating na-miss. Na-miss natin yan dun sa kanila. Nung tayo nandoon pa. Sapagkat sa ating natutunan po roon, sa ayan pong binabasa natin yan, sabay-sabay po yan yung mangyayari para sa kanila. Sunog langit at lupa, sabay-sabay na unang bubuhayin yung mga kay Yahusya, at ang mga buhay na kay Yahusyang sumusunod sa araw niya ay kasama ng unang binuhay sasalubong. Hindi sasalubong ka sa apoy. Ang gulo, ano ho? Di ba? Kasi para sa kanila, yung una, ikalawang Pedro, pag masusunog ang langit at lupa, hahatulan ng lahat ng taong masama. Kaya yung ating natutunan doon, ating ngayong pinag-aaralan, ating pong inuunawa at inuusisa, baka may kulang o baka may sobra. Baka hindi eksakto Di ba? Kaya karapatan natin yon na gawin sapagkat ang nakasalalay dito ay ang ating kaluluwa. Rapture ito ang ating binabasa. Yan ang unang pagkabuhay na maguli. Rapture o pag-agaw sa mga kayahusya, tinubos ng kanyang dugo, kabilang sa iglesyang hinulaan na yan ang very small remnant sa mga huling araw na ito. Tanong, kailan naman ang kanyang ikalawang pagparito nalalapat ang paa niya sa lupa? Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin. Si Enoch na kabilang sa ikapitong henerasyon mula kay Adam ay may propesiya tungkol sa kanila. Sinabi niya, makinig kayo, darating ang Panginoon na kasama ang libu-libo niyang mga anghel para hatulan ng lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa Kanya. Ayan palang dahilan Kaya bababa ang Yahusya, kasama yung mga anghel. Dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban kay Yahusya. Di ba hanggang ngayon, may mga taong ayaw kay Yahusya. Maging yung mga Hudyo ay ayaw maniwala na ang Yahusya ang siyang Mesyas. Pero sa araw na yan, yan, nakasama ang laksa-laksa o libu-libong mga anghel. Tuloy natin ang basa sa 16, ang mga taong ito na sumasalungat sa katotohanan ay mareklamo. Mapagpuna at ang tanging sinusunod ay ang masasamang hangarin nila. Yung kanilang gustong pansarili lang, di baling mahirapan ang mga miyembro nila. Basta't kami ay, ito utos namin, sundin ninyo ito. Pag hindi nyo sinundin ito, ito ang konsekwensyang magaganap sa inyo. Yan ang mga sinasabi ng talata ng Biblia. Ang tanging sinusunod ay ang masasamang hangarin nila. Mayabang sila sa kanilang pananalita at nilidin lang nila ang mga tao para makuha ang gusto nila. Kailan magaganap po ang pagparito ng Kristo pagkatapos ng rapture? Darating ang Kristo. Kasi katapos ng rapture, mga kapatid, may 7-year tribulation. Sa loob ng 7 years of the Great Tribulation ay may makaganapan dyan na pag binasa nyo sa Apokalipsis, yan na nga ang pag-upo ng Antikristo, di ho ba? At siya ay i-implement noong peace treaty with Israel sa 3.5 years. Malaya. Pero ikanyang sisirain niyang covenant na yan at the end of 3.5 years. Pagpasok ng last 3.5 years, yan ang matindi. Yan ang Great Tribulation. Sapagkat siya ay gagawa ng larawan niya at siya'y uupo sa templo at siya nang sasambahin, yung Antikristo. Di ho ba? Kaya kawawa ang mga tao ang hindi tatanggap ng tandaan ng tatak niya at ang ayaw sumamba sa kanyang larawan ay walang karapatang bumili at magtinda, mag-buy and sell. Wala kang karapatan. O hindi mamamatay ka sa starvation. Matindi ho yan. Ang ayaw sumamba sa kanya, pupugutan niya ng ulo. Kaya nga Great Tribulation At the end of the Great Tribulation, saka po matutupad ito. Bababa ang Panginoong Yahusya kasama ng libu-libo niyang mga anghel. Para diyan niya hatulan ng lahat
at parusahan ng mga hindi kumilala sa Kanya. Diyan niya na rin ilalapat ang parusa sa mga taong mayabang, mga taong ang sinusunod yung kanilang gusto, mga taong nilinlang ang mga tao para makuha lang ang kanilang gusto. Yan, magaganap yan sa second coming niya, mga kapatid. Saan po siya bababa? Pag binasa niyo ang Zacarias 14:4, ang mga paa ng Kristo ay magsisitayo sa bundok ng mga olibo. Kung saan siya umakyat, doon din bababa ang ating Panginoong Yahushua sa ikalawang pagparito niya, na yan ang nalalapat ang paa niya sa lupa. Yan ang ating po na pananampalataya ngayon. Itinuro ba sa atin yan doon sa institusyon? Hindi. Hindi nila itinuro yan. Doon, anong binibigang emphasis? Ang emphasis nila, huwag pabayaan ang pagsamba. Pasakop sa pamamahalang pangkalahatan. Mag-abuloy. Huwag kalimutan ang tanging handugan. Huwag kalimutan ang espesyal na handog. Huwag kalimutan ang espesyal na handog para sa mga mahihirap. Namatayan pa. Huwag kayong lalabas muna. Mag-abuloy kayo't namatayan tayo. Puro kwarta. Yun nga ang sabi. Nililinlang nilang mga tao para makuha ang gusto nila. Mga mayabang kung magsalita, sila lang daw ang maliligtas. Sipin ninyo. Mapagpuna. Ano ang puna nila? Kayo bang mga natiwalag, may offer ba kayong kaligtasan? Anong ginagawa ng mga yan? Ang tanging sinusunod nila, ang masasamang hangarin nila. Kaya pagdating ng araw, magbabayad sila. Kaya nga sila ay ating ipinapanalangin. Sana magbago. Sila ay ating isinasama sa panalangin para sila po'y mamulat sa totoo. Mga kapatid. At ito, pagdating ng Panginoong Yahushua, itong kasunod naman, ayon sa account ni Mateo na ebanghelista. Pakinggan natin, next slide po. Ito. Sa Mateo 25:32 hanggang 33. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Di bababa siya, kasama ng libu-libong mga anghel. Ito ang kasunod. Titipunin ko lahat ng lahi sa harapan ko. Pagbubuk din, pukurin ko sila. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Yung palang gagawin ng Panginoong Yahushua. Pagbaba niya, lahat ng mga tao sa buong mundo, titipunin niya sa harapan niya. Pagbubukod din niya katulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa. Ang mga tupa na walang iba kundi ang mga matutuwid. Mga tao po yan, no? Tinulad lang sa tupa. Matutuwid ang turing. Matutuwid sapagkat sila tinubos na at sumunod kay Yahushua. Ano mangyayari? Ilalagay ko sa aking kanan. Kaya mga taong nasa uring tupa sa kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Yun ang mga tao na itinulad sa kambing sapagkat masasama, ilalagay sa kaliwa. Kaya mayroon pong setting apart. No? Pagbubukod. Di ba, mga kapatid? At alam naman natin sa ating marami ng pag-aaral, mga mahal na kapatid, na yung pong nasa kanan, mapalad yun. Yun ang magmamana ng pangako. Ayun namang nasa kaliwa, pag binasa nyo sa 25:41, mga sinumpa pa sa apoy. Sa pakatwid yan, ay ibababa, maglalatag ang Panginoong Yahushua ng verdict niya, ng kanyang paghatol. Ang kanyang hatol ay dalawa. Sapagkat dalawa naman ang kanyang pinagtabi. O ibig sabihin, pinaghiwalay. Di ba? Ibinukod niya yung isa, kanan, isa sa kaliwa. Yung isa na nasa kanan, pagpapala. Yung isa na nasa kaliwa, nasa uring kambing, ay sumpa. Verdict pa lang yon. Pero wala pa kaagad parusa. Wala pang parusa. Hatol pa lang yon. Hatol. The execution of the punishment is yet to come. Pero may hatol na. Diyan kayo sa kanan, ha? Maghintay-hintay lang kayo. Diyan kayo sa kaliwa. Susumpa kayo. May sumpa kayo. Mga kapatid, alam naman natin kung ano ang magaganap pagdating ng ating Panginoong Yahushua pa. Pag binasa natin ito, next slide, para lalo nating saka natin lagumin,
Sa Lucas, ito pa, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Yahusya. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Lalabanan nila ang tupa, ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Binasa natin yan para ating makita na ano ang sabi, ang Maria'y manganganak, ang pangalang ipapangalay Yahusya. Siya ay tatawagin kaanak ng kataas-taasang Diyos, ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya. Aba, may paghahari pala. Kaya ibinukod na pagdating niya, kasama ng libo-libo mga anghel, ano? Pagbubuktin-buktin niya ang mga tao sa lahat ng dako ng mundo, titipunin niya. Kanan, nasa uring maliligtas. Kaliwa, nasa uring parurusahan. Pero hindi ka agad-agad ligtas, mana ng bayang banal at parusa sa impyerno. Wala pa. Maghahari pa ang Panginoong Yahusya. Actually bago siya maghari, mayroon munang labanan. Lalabanan nila ang tupa, ngunit matatalo sila. Saan yung labanan na yan? Sa aklat din ng Apokalipsis, yan ay sa aklat sa Armageddon. Digmaan sa Armageddon. Nang makakalaban doon ng ating Panginoong Yahusya, una ay ang Antikristo, bulaang propeta, kasama ng mga pinuno ng mga bansa at kanilang mga kasundaluhan na naakit ng Antikristo. Ang sabi ng Biblia, matatalo sila. Sa ibang talata ng Biblia, hihipan sila ng ating Panginoong Yahusya. Sa labanang yan, sinong kasama ng ating Panginoong Yahusya? Ang sabi niya, kasama ng tupa, ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Matatalo sila. Bakit? Sa panahon yan, siya nang magiging Panginoon ng mga Panginoon. Siya nang magiging hari ng mga hari. Kaya kung atin pong ilalagay sa ating isipan, mga magulang at mga kapatid, mayroong bagong langit at bagong lupa na yan po ay ang bayang banal. Pero, mga kapatid, tatandaan natin, yan po ang pinaka-ultimate place for those who will receive the promised salvation. Yang bayang banal na may bagong langit at bagong lupa. Meron ba? Ito tanong. Meron pa bang ibang bagong langit at bagong lupa na itinuturo ang Biblia? Kaya ang tanong natin kanina, doon sa ating tinanggap na aral sa Iglesia ni Cristo, meron kayang na-miss tayo? Meron kayang hindi natin nalaman? Kaya inaalam natin. Pero bago natin puntahan, kung meron pang bagong langit at bagong lupa, bukod sa bagong langit at bagong lupa, bagong Jerusalem sa bayang banal na may gintong kalsada, na parisukat ang sukat. Ang tanong, mga kapatid, pag-aralan muna natin ang langit. This is not included in our slide po. Pero I would like to share this with you po, mga kapatid. Pag-aralan muna natin ang langit. Alam niyo, mga kapatid, pagdating po dyan sa langit, mayroon pong tatlong langit. Tatlo. Sa Genesis 1:1, pag binasa natin, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit. O di maraming langit. Ang binabasa ko, Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa. Kaya mga langit, marami palang langit. Ang lupa, hindi mga lupa, kundi lupa lang. Ang Hebreo na salita ng mga langit ay Shamayim. Shamayim, na nagpapahiwatig ng higit sa isa. Ang unang langit po ay ang ating nakikita. Ayan, tumingala kayo kung kayo nasa labas ng bahay ninyo.
tumingala kayo, yang nakikita natin pagtayo natin, pag tayo tumingala, yan po ang unang langit. Mababasa natin sa Genesis 1:6-8, ang sabi rito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan o sky sa gitna ng tubig. Mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig at ginawa ng Diyos ang kalawakan o sky. At tinawag ng Diyos ang kalawakan sky na langit. Mga langit, ang isang langit, yang sky, yang ating nakikita yan po. Pag lumabas kayo ng bahay ninyo, tumingala kayo, nakikita nyo po yan po ang unang langit. Ang unang langit po ay ang simpleng kalawakan o sky sa itaas natin. Ito ang espasyo mula sa lupa at sa nakikita nating langit. Dito natin nalalanghap ang hangin para tayo po ay makahinga. Dito tayo nakatira, mga kapatid, at naglalakbay. Kung tayo ay nasa himpapawid o eroplano, sa espasyong ito, humihip ang hangin. At ang ibang ay may mga ibong lumilipad, gaya po ng nakasulat sa Genesis 1:20. Nang sabi ron, sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay at magsisilipad ang mga ibon sa itaas sa lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. O nakita ninyo, yan ang langit, yan ang unang langit. Sa Isaiah 55:10, ang sabi ron, mababasa natin ang ganito, sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe o snow ay mula sa langit. Saan ba galing ang snow? Sa langit. Saan ba galing ang ulan pagka nagdumaan sa process ng evaporation? Di ba nagkakaroon ng cloud o ulan? Yan ang langit, yan ang first layer ng langit. Doon po nang gagaling. Yang snow, doon din ang gagaling ang ulan. At sa Deuteronomio 11:11, ang sabi ron, kundi ang lupain na inyong tatawirin, na inyong tatawirin upang ariin ay lupaing maburol at malibis at dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Kaya, pinatotohanan lang ng mga talatang binasa po natin ng unang langit ay ang kalawakan na yan na ating natatanaw sa itaas. Ngayon, sapagkat ang sabi, Shemahem, di ba? Ibig sabihin maraming mga langit. Napag-aralan na natin yung unang langit. Ano yung pangalawa? Ang pangalawang langit ay siyang madali din nating makita at maobserbahan. Pero mangilan-ilan lamang ang taong nakarating doon sa second na heaven. Sa Genesis po, Kapitulo 1, 14-16, ang sabi, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Kaya may mga tanglaw na. Para tanglawan sa ibabaw ng lupa. Magkaroon at nagkagayon, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin sa makatwid. Ang second na langit, kung saan nandoon, nakikita natin ang mga bituin. Mayroong buwan, araw tumatanglaw, pag-araw, buwan, paggabi. Yan ang second na langit. Ang sabi pa sa Genesis 22:17, sinabi ng Diyos kay Abraham, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. Kaya yung pangalawang langit, kung saan nandun ang bituin, nakikita ba natin? Opo. Pag hindi umuulan, makikita nyo napakaraming mga bituin. Makikita nyo maliwanag na buwan. Pag tag-araw-araw naman ang nakikita natin. Saan yan? Hindi yan sa first layer ng langit, kundi yan po ay second heaven.
mga kapatid. Oh, tatandaan po natin yan. Ngayon, at ang sabi pa doon sa Deuteronomio, binalaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ayon sa Deuteronomio 4:19, at baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, at mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran, na binahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Na makatuwid kung saan nandun ang buwan, araw, bituin. Ang sabi, binalaan ni Haring Solomon ang bayang Israel. Baka ang wika, pagka nakita nyo yung mga buwan, araw at bituin at ibang mga nilikang nandun, sambahin nyo. Diba? Kaya yan ang second na heaven. At ayon naman sa ating Panginoong Yahusya, binanggit din niya ating Panginoong Yahusya sa Mateo 24:19, at mga laglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipag natal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Kaya ang second na heaven, kapag ang sabi kanina sa Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang mga langit. Ang unang langit, alam na natin. Ang pangalawang langit, alam na rin natin. Ano yung pangalawang langit? Yan po ang kinalalagyan ng mga bituin, araw, planeta, mga galaxies. Kaya nasabi natin kanina, kukunti lang nakapunta ron, kapag yung mga astronaut, mga cosmonauts, na ibang namatay doon, hanggang ngayon nandun yun. Kaya mayroon nakasulat sa Obadias 1:4 na pagdating ng araw ng paghatol, ibababa yung mga naggumawa ng matitirhan doon sa kalawakan. Yan ang sa second heaven, ibababa para humarap din sa paghatol. Yung namatay sa dagat, ibibigay ng dagat. Ang namatay sa Hades, ibibigay ng Hades. Ngayon, itong ating puntahan ngayon, mga kapatid. Kung ang pangalawang langit ay ang outer space, ang lawak ng sangsinuko po sa universe, na kung saan naroon ang buwan, araw, mga bituin, planeta at galaxy. Tanong, ano naman yung pangatlong langit? Ang pangatlong langit ay sinasabi sa ibang mga talata na ito ay ang spiritual na langit. Tinatawag ding langit ng mga langit. Mga kapatid, hindi nakikita ng mga mata natin itong ikatlong langit na ito. Sa Deuteronomio 10:14 ay sinabi sa atin, narito sa Panginoon mong Diyos na uukol ang langit at ang langit ng mga langit. O yun, papansinin nyo. Itong third langit, kung tawagin ay langit ng mga langit. Of all the langit, itong pinakalangit. Tatlong klaseng langit. Una, sky. Susunod, outer space. Ito na ngayon pangatlo. Ang tawag ay langit ng mga langit. Nang manalangin sa Haring Solomon sa harapan ng mga Israelita, ayon sa unang Hari 8:27, ganito ang sabi niya, ngunit, katotohanan bang tatahanan Diyos sa lupa? Narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya, gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo, kapagkat si Solomon ang nakapagpatayo ng templo. O di ba? Kaya sinabi niya sa mga taong nandun sa Israel, ang sabi niya ay maliwanag. Nang sabi niya sa kanila, narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Tinutukoy niya ang Diyos, gaano pa sa bahay na ito, yung templo na aking itinayo. Kaya ang third na langit, kung tawagin ng dalawang talatang binasa natin, langit na mga langit. Ngayon, mga kapatid, si Apostol na tumanggap ng natatanging pahayag ay nagsabing, I know a man. Ito si Apostol Pablo. I know a man in Christ who was caught up to the third heaven. Kaya ito pong binabanggit kanina sa Deuteronomio 10:14, maging dito sa unang Hari 8:27, na langit na mga langit, ito ang sabi ni Pablo, I know a man in Christ who was caught up to the third heaven. Ito ikatlong langit.
Yan ay ayon sa New King James Version, mga kapatid. Naroon ang trono o luklukan ng Diyos ayon sa awit 103:19. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono o luklukan sa mga langit. Saang langit yan? Hindi yan sa unang langit. Saang langit yan? Hindi sa ikalawang langit. Saang langit yan? Yan ang third heaven na kung ating ibababa sa 4 ng 2 Corinthians chapter 12, yan po ang paraiso o paradise. At ang sabi pa, doon sa Job 22:12, ang sabi, hindi ba ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit? Kaitaasan, pinakaitaas ng unang langit, ikalawang langit. Unang langit is sky, ikalawang langit yan pong outer space, yan ang third langit, nandoon ang Diyos. Kaya ikatlong langit ay ang hindi nakikita ng tao. At ito ay ang kinaroroonan ng Kristo sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit. Hebreo 9:24. Talagang langit ang inakyatan niya. Nandun siya sa kanan ng Diyos. Di ba? Kaya mga kapatid, ang unang langit, ayon sa ikalawang Pedro, yan ang mapupugnaw. Ang ikalawang langit, nandoon ang mga galaxies, nandoon ang mga between araw, buwan, yan din ay masusunog. Pero ang third na heaven, yan po ang hindi masusunog sapagkat yan po ang dwelling place ng Panginoon Diyos. Bakit natin nililiwanag itong tatlong langit na ito? Sapagkat hindi ito itinuro sa atin. May kulang ba? Opo. Ano sabi ng Biblia? Ayon sa aklat ng Oseas, pagka ang kanyang bayan ay kulang sa kaalaman, sila'y mapapahamak. Kaya ating pinag-aaralan ito, hindi para magmagaling, hindi, para ating malaman ang mga hindi itinuro sa atin doon. Tapos sasabihin sila lang ang maliligtas, hindi nyo alam ito. Mga kapatid, dapat ay malaman talaga ito. Kaya dapat talagang magsiyasat din po ang ating mga mahal na kapatid at mga mahal nating mga kamag-anakan diyan po sa ating sa iglesia na ating pinanggalingan, mga kapatid. Di ba? Mahalagang pag-aralan ito eh. Hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katotohanan ito eh. Ngayon balikan natin ngayon. Kung may bagong langit at bagong lupa, yan ang bayang banal. At nalaman na natin ang tatlong klase ng halangit. Ang una, mapupugnaw. Ang ikalawa, mapupugnaw. Ang ikatlo, hindi, sapagkat yan ang paradise. Doon ang Panginoon Diyos. Doon dadalhin ng mga taong maliligtas. Nandoon ang gusali ay ginto, maging ang lansangan ay ginto, at ang mga pintuan ay mga perlas. Hindi masusunog siyempre yun. Ngayon, tanong ito, meron pa bang ibang langit at bagong lupa na itinuturo rin ng Biblia? Next slide po. Let us read Isaiah. Ito, ayan. Makinig kayo. Hindi po ako may sabi nito na makinig kayo. Baka sabihin nyo, sinasabi ko sa inyo makinig kayo. Nasa Biblia. Makinig kayo. Gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ito, may bagong langit at bagong lupa din. Pero sa Isaiah ito, hindi ito sa Apokalipsis. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Kaya magala kayo at magdiwang ng walang hanggan sa aking gagawin. Sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao at ang kanyang mga mamamayan ay magbibigay din ng kagalakan. Magagalak ako sa Jerusalem at sa kanyang mga mamamayan. Hindi na maririnig doon ang iyakan at paghingi ng tulong o mga pagdaing. Doon, saan yun? Doon. Yung bagong langit at bagong lupa na sinasabi niya, doon ay wala nang mamamatay na sanggol o bata pa. Aba, hindi itong bayang banal, hindi ito ang bagong Jerusalem. Iba ito, pero bagong langit at bagong lupa din. Bakit nasabi kong iba? Sapagkat ang sabi, doon ay wala nang mamamatay na sanggol o bata pa. Di may sanggol? Doon ba sa bayang banal? Sa bagong Jerusalem?
sa ang lansangan ay ginto, magkakaroon pa ba ng sex do'n? Wala na, 'di walang sanggol do'n. Ibang langit at bagong lupa ito. Tuloy natin nga ito. Ang sino mang mamamatay sa gulang, aba, may mamamatay pa, eh, do'n wala yan, eh. Ito, ang sino mang mamamatay sa gulang ng 100 taon ay bata pa. Isipin niyo mamamatay ka na, may mamamatay pa, ha? Sa gulang ng 100, eh, doon wala ng kamatayan, eh. Eh, dito may mamamatay pa, dito sa bagong langit at bagong lupa ayon kay Isaias. Tuloy natin. At ang mamamatay ng hindi pa umabot sa 100 taon ay itinuturing na pinarusahan ko. Aba, mayroon pa palang nagkakasala rito sa bagong langit at bagong lupa na ito. Sino ito? Sino mang mamamatay ang wika sa bulang ng 100 taon ay bata pa. Ang mamamatay ng hindi pa umaabot ng 100 taon ay tinuturing na pinarusahan ko. Aba, hindi ito. Iba ito. Ibang langit at ibang lupa ito. Kaysa bayang banal. Sa mga panahong yon, magtatayo ang aking mga mamamayan na mga bahay. Aba, may construction pa doon. May mag-mortgage pa doon. Di ba? At titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani ng mga bunga nito. Aba, may pang magtatanim. May farmers. Kaya iba itong langit at buong lupa ito. Hindi niya binanggit dito. Hindi na ang mga kaaway nila ang makikinabang sa kanilang mga bahay at mga tanim. Kasi ang sa Israel, sa kasaysayan ng Israel, mga itinanim nila noon, pinakinabangan ng mga taong masasama. Sila nagtanim, iba ang kumain, iba nag-ani. Di ba? Pero dito, sa panahong ito, sa bagong langit at bagong lupa na ito, ay magtatanim ang mga Israelita, sila rin ang mag-aani, sila rin makikinabang. Tuloy natin. Sapagkat kung papaanong ang punong kahoy ay nabubuhay ng matagal, ganon din ang aking mga mamamayan at lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinaghirapan. Aba, may maghihirap pa doon sa langit at lupa na may bagong langit at lupa sa Jerusalem. Wala nang paghihirap doon. Eh dito, sa bagong langit at bagong lupa na ito, may paghihirap pa. Tuloy. Magkaiba ito. Hindi sila magtatrabaho nang walang pakinabang. Magtatrabaho pa pala. Baka ang iba, waiter, ang iba ay kargador, ang iba ay clerical works. Pero ang sabi, hindi sila magtatrabaho nang walang pakinabang. Ibig sabihin, sila ay makikinabang sa trabaho ang gagawin nila. At ang kanilang mga anak ay magkakaanak nga pa. Kaya hindi talaga ito sa bayang banal sa Jerusalem. Ay hindi daranas ng kamalasan. Sapagkat sila ay mga taong pinagpapala ng Panginoon. At ang kanilang mga anak ay kasama nilang pinagpala. Ito pa. Bago pa sila manalangin, o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Bakit kanyo? May garantiyan eh. May pagpapala na. Kaya habang hindi pa kayo, kahit na kayo hindi pa nanalangin o nananalangin, sasagutin na. May naka-reserve ng pagpapala eh. Di ba? Before you pray, you got it already. What you need. Nandiyan na. Sa mga araw na yon, magkasamang kakain ang mga asong lobo. Mga wild yan. At mga tupa, maamo. Kaya yung mga domestic animals at saka wild animals magkakasama na. Saan yan? Sa langit, sa bagong langit at bagong lupa sa Jerusalem, sa bayang banal, wala, hindi yan doon. Dito po yan, sa lupa. Bagong langit, bagong lupa, na doon magkakasamang kakain ng asong lobo at mga tupa, pati mga leon, ba isipin ninyo, at mga bakay kakain ng damo, bagang magiging vegetarian na. Hindi na magiging carnivorous itong leon. Babat ang mga leon, mahilig sa karne ng mga baka at iba't ibang mga hayop na kayang-kayang nilang lupigin at kainin. Pero dito sa bagong langit at lupa na ito, mga leon at mga bakay kakain ng damo na kakainin. At ang mga ahas ay hindi na manunuklaw. Walang ahas doon sa bayang banal. Kaya iba ito. Ito yung hindi itinuro sa atin. Ito yung na-miss natin. Ito yung hindi natin nalaman doon sa Iglesia ni Cristo. Wala nang mamiminsala o gigiba sa aking banal na bundok ng Sion. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Mga kapatid,
Bukod sa bagong langit at bagong lupa, yan ang bagong Jerusalem sa bayang banal na mayroon pong ginto na lansangan. Mayroon pa bang bagong langit at bagong lupang itinuturo Biblia? Meron yung binasa natin yan, mga kapatid. Maliwanag po yan. Hindi ko na ipaliliwanag sa inyo. Baka lumabo. Maliwanag po yan. Nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang tanong ay ito. Bakit po, kapatid na ministro, tinatawag po na bagong langit at bagong lupa? Sa anong sentido? Alam nyo, kaya tinawag na bagong langit at bagong lupa, pakinggan nyo itong babasahin ko sa Genesis. This is not included in our slide. Sa Genesis 1:29-30, ang sabi, pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila, at yun nga ang nangyari. Ito ay bago pa magkasala si Adan at Eva. Ang kanilang atmosphere, ang kanilang paligid ay napakapayapa. Ang sarap ng buhay doon. Paraiso yung kanilang kinalalagyan eh. Itong binabanggit sa Isaiah, kaya bagong langit at bagong lupa, sapagkat parang ibabalik sa dati na kondisyon sa halamanan ng Eden, mapayapa. Mga hayop, kumakain ng mga lunti ang damo, talagang ang ganda ng buhay doon. Di ho ba? Mapayapa. Ang sabi nga doon sa ating binasa kanina, yung mga domestic animals at saka wild animals ay magkakain sabay-sabay at magiging peaceful na. Ito ang tinatawag na new creation, new beginning. Kaya new creation, new beginning, kaya bagong langit at bagong lupa, sapagkat ito ng paghahari ni Yahushua. Millennial kingdom is a new beginning. Millennial kingdom ang tinutukoy na may bagong langit at bagong lupa, sapagkat may bagong langit at bagong lupa, sapagkat bago ng atmosphere. Bago na ang paghahari. Sino nang maghahari? Ang Panginoong Yahushua. Paano siya maghahari? May katarungan at sa pamamagitan ng kamay na bakal. Kaya ang mangyayari, kagalakan ang maghahari. Inilarawan din sa Biblia, diyan sa ating binasa, paghaba ng buhay ng tao. Sipin mo, 100 taon ka pa, sanggol ka pa. Kaya parang babalik ka sa unang panahon eh. Pagdating ng millennial kingdom. Ang tinutukoy yung bagong langit at bagong lupa, yan ang millennial kingdom na maghahari ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. O di ba mga kapatid? Kaya ang sabi pa magtatanim, hindi yan sa bayang banal. Ang sabi magtatayo pa ng bahay, hindi yan sa bayang banal. May mga magkakasala pa ron. Nang sabi mamamatay sa gulang ng 100 taon, ituturing na pinarusahan ko, hindi nagkasala. Saan yan? Dito yan sa millennial kingdom. Sapagkat pagdating ng araw ng pag-agaw o rapture, nawalan kay Yahushua, ang buhay ay ganito lang. Parang ganito karaniwan. Ang mga tao na bubuhay, may gobyerno, pero ang maghahari na ang gobyerno ni Yahushua. Saan? Ang central office, hindi sa Diliman. Saan ang central office? Doon sa Jerusalem. Pero kamay na bakal. Di ba? Ang paligid ay peaceful at maganda. Pero alam naman natin na may mga maliligtas na mga buhay na papasok sa millennial kingdom, may maliligtas na mga Hudyo papasok sa millennial kingdom, may mga maliligtas na mga Hintil papasok sa millennial kingdom. Yon ang magpuproduce pa, magkakaroon pa sila ng anak. At you could imagine, for 1,000 years, kung gaano karaming anak ang kanilang may panganganak. Yung mga anak na yon, yun po ang siyang lalabag sa kalooban ng Diyos. Yun ang mga lalabag sa kalooban ng Diyos. Pero yung papasok doon sa millennial kingdom, yun po ang mga taong mga angkop sa kaligtasan. Yun ang sumunod sa tinig ng ating Panginoong Yahushua. Pero yung ipanganganak, yun ang magiging problema. Yun ang lalabag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yan ang nababasa natin pag binasa natin. Kaya bagong langit at bagong lupa sa millennial kingdom, pero atin pong tatandaan na
kung mayroon pong bagong langit at bagong lupa sa millennial kingdom, isa lang ibig sabihin yan ang pangalawang bagong langit at bagong lupa. Yan ang na-miss natin. Hindi na ituro sa atin yan sa Iglesia ni Cristo. Sino maghahari dyan? Pakinggan natin. Next slide po. Unang Korinto 15:27. Sinasabi sa kasulatan ng lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugang kasama na rito ang Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Sino maghahari sa millennial kingdom? Ang King of Kings. Sino? Hari ng mga hari. Sino nga po? Ang Panginoong Yahushua. Ano sabi ng Biblia? Sinasabi sa kasulatan ng lahat ng bagay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Pero hindi kasama dyan ang Diyos na nagpasakop ng lahat ng mga bagay kay Kristo. Di ho ba, mga kapatid? Makatuwid, maliwanag ng ating pinag-aralan ito na bagong langit at bagong lupa. Ito po ang millennial kingdom. Kaya bagong langit at bagong lupa, bagong atmosphere, new beginning, parang katulad po ng panahon na hindi pa nagkakasala si Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Mga kapatid, kaya sana yung mga katotohanan yan ay ating pong tandaan at ating pong ilagay sa ating isipan para dagdag kaalaman, malaman natin ang dalawang lugar ng bagong langit at bagong lupa. Tanong, ano po ang sabi ng si propetang Mikas tungkol dyan sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa sa Isaiah 65? Next slide. Ganito nakasulat. Mikas, sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon o ni Yahuwah ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao. Yun, dadagsa rito ang wikang mga tao. Mula sa iba't ibang mga bansa o iba't ibang bansa. Sasabihin nila, tayo na sa bundok ng Panginoon o ni Yahuwah. Sa templo ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo roon ang kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. Kaya magsisiuwi ang mga tao mula sa Sion, ang lungsod ng Jerusalem na dalang kautusan ng Panginoon o ni Yahuwah. At sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming bansa, pati na ang mga makapangyarihang bansa sa malayo. Kaya hindi na magdidigmaan ang mga bansa at hindi na rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan. Gagawin na lang nilang talim ng araro ang kanilang mga espada at gagawing karit na pantabas ang kanilang mga sibat. Ang bawat tao ay uupo sa ilalim ng kanilang tanim na ubas at puno ng igos nang walang kinatatakutan. Wala namang opresyon Wala namang mga api doon Mangyayari ito dahil sinabi mismo ng Panginoon ni Yahuwah, makapangyarihan, kahit na sumunod ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan nila, kami ay patuloy pa rin susunod sa Panginoon o kay Yahuwah na aming Diyos magpakailanman. Anong bersyon ni Mikas kaugnay ng bagong langit at bagong lupa na binabanggit sa Isaiah na yan ang millennial kingdom? Nang maghahari ay ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Maliwanag po dyan sa ating binasa, mga mahal na kapatid, na dyan ay lahat ng mga bansa ay dadagsa. Saan dadagsa? Sa Jerusalem. Bakit dadagsa? Para sila ang wikay tumanggap ng turo. Bakit? Sapagkat sa bundok o sa templo ng Diyos ni Jacob, tuturuan niya tayo roon ng wika ng pamamaraan upang sundin natin. Ang ibig sabihin bang dadagsa sa templo o bahay ng Diyos ni Jacob ang mga tao mula sa iba't ibang bansa? Ang ibig bang sabihin niyan lahat ay pupunta roon sa Jerusalem? Aba, hindi. Pwedeng sumamba ang tao sa panahon ng millennial kingdom kahit saan sila nandoon sa panig ng mundo o saan sila sa lugar ng mundo na ito naroon. Bakit? Sapagkat ang sabi doon sa Isaiah 11:9, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan
na puno ng tubig. Sapagkat sa panahon ng millennial kingdom, paghahari ng Panginoong Yahushua, ang araw ng Diyos lalaganap. Yan ang pinakahuling tsansa sa tao para maligtas. Lalaganap, sabi nga, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan na puno ng tubig. Hindi sila magta-travel talaga. Yung may kakayahang mag-travel at mamasahe, pupunta sa Jerusalem. Pero yung walang kakayahan, pwedeng sumamba kahit saan. Dako siya sa panahon ng millennial kingdom. Sapagkat, ang sabi, mapupuno ng makikilala ng mga tao at lalaganap yung pagkilala sa Panginoon katulad ng wika ng karagatang puno ng tubig. Kaya ang mundo sa panahon ng millennial kingdom, mapupuno ng aral ng Panginoon. Di ba? Ang hulang ito ni Mikas ay naglalarawan ng millennial kingdom ay bubuuin ng iba't ibang kultura, lahi, iba't ibang kulay ng mga tao. Magtatatag si Yahushua ng world peace. Ano katunayang siya magtatatag ng world peace? Ang sabi niya sa 3, at sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming mga bansa, di world peace. Di ba? Pati yung mga makapangyarihang bansang nasa malayo. Ano pang sabi? Tunayang world peace na sa panahon ng millennial kingdom. Ang sabi, hindi na magdidigmaan ang mga bansa. Wala nang digmaan. Kaya hindi yan ang bagong langit at bagong lupa. Doon, sa bayang banal, na may dalisay na gintong lansangan. Dito po yan, sa millennial kingdom, sa lupa. Kaya hindi na magdidigman ang mga bansa. Ano katunay? Hindi na magdidigman. At hindi na rin sila magsasani ng mga sundalo para sa digmaan. Wala nang training. Wala nang Navy. Wala nang mga army. Wala nang iba't ibang mga sangay ng puwersang militar. Kaya anong gagawin doon sa mga gamit nila sa digmaan? Gagawin na lang nilang talim ng araro ang kanilang mga espada. Gagawin karik na pantabas ang kanilang mga sibat. Ginagamit yan sa digmaan, di ba? Sibat, espada. Ay ano pa mangyayari sa millennial kingdom? Bawat tayo uupo sa ilalim ng kanilang tanim na ubas at puno ng igos nang walang kinatatakutan. Bakit? Sapagkat kamay na bakal ang maghahari. Si Yahushua kasama ng mga anghel at mga banal ang maghahari. Pagka ikay lumabag doon, ilalapat agad ang justice. Sabi nga, justice delayed, justice denied sa ating panahon ngayon. Pero sa panahon ng ating Panginoong Yahushua sa millennial kingdom, walang justice na madidelay. Right there and then, ilalapat ang parusa sa dapat parusahan. Kaya mga kapatid, natutunan natin sa liwanag ng mga katotohanan yan, ang ating na-miss, yung hindi natin natutunan sa institusyon. Salamat sa Diyos kapag tayo po ay niloob niya na makaunawa sa mga katotohanan yan, mga kapatid. Next slide pa. Next slide. Let us see. Ito, yan ang mga talata. Ang sabi nga sa Ingles, of the second coming, these covenants will be fulfilled as Israel is gathered from the nations. Mateo 24:31. And he will send his angels with a great sound of trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Iko-convert nila yan. Katulad na nakasulat sa Zechariah 12:10-14, and I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me, whom they pierced. Makikita nila pagbaba ni Yahushua. Niriripaso lang natin. Yung mga nagpako sa kanya sa krus. They will mourn for him as one who mourns for his only son, and grieve for him as one who grieves for his firstborn. In that day, there shall be a great mourning in Jerusalem, like the mourning in Hadad-rimon, in plain of Megiddo. And the land shall mourn, every family by itself, and the family of the house of David by itself, and their wives by themselves, the family of the house of Nathan by itself, and their wives by themselves, the family of the house of Levi by itself, and their wives by themselves, the family of Shimei by itself, and their wives by itself. All the families
that remain, every family by itself, and their wives by themselves, and restored to the land under the rule of Messiah, Yahushua the Christ, that is during the millennial kingdom. The Bible speaks of the conditions during the millennium as a perfect environment physically and spiritually. It will be the time of peace. Katulad na nakasulat sa ating binasa kanina sa Mikas 4:2 hanggang 4, mga kapatid. Ang tanong ay ito. Ano ang mangyayari ngayon? Ito na. Repasuhin natin. Rapture, 7 years tribulation. At the end of 7 years tribulation, bababa si Yahushua kasama ng mga anghel, kasama ng mga pinagindaman o raptured Christians, at magkakaroon ng pagtitipon, titipunin ng mga tao, katulad ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupat kambing, ang mga taong nasa uring tupay kanan, ang nasa uring kambing nasa kaliwa, sila ay pangangakuan na manahin ninyo ang kahariang nakahanda mo na lang itatagang sanglibutan. Pasaapoy kayo, verdict po yun. Pero hindi pa ay nilalapat ang pagbibigay ng gantimpala at parusa. Bakit nga po? Sapagkat ang Kristo'y haharap pa sa labanan. Saan yan? Sa Migedo. Sino kalaban? Antikristo. Sino kasama ng Antikristo? Mula ang mga ngaral at ang mga hari ng mga nasyon at mga kasundaluhang naakit ng Antikristo. Sila'y magagapi at kasabay. Darating ang isang anghel mula sa langit. Huhulihin si Satanas. Ibibilanggo sa kailalim ng bahagi ng lupa. Kasabay niya, may bagong langit at bagong lupa na new creation, new atmosphere, new environment. Yan na nga ang panahon ng millennial kingdom. For how long? 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, pakakawalan si Satanas sa bilangguan. Mandadaya. Gaano karaming madadaya? Kasi dami ng buhangin sa dagat. At pagkatapos, anong gagawin nila? Kanilang aagawin ang kampamento ng mga banal. At darating yung apoy. Pagkatapos, malilipol silang lahat. Kasama na ang mga tao ng unang panahon. At haharap sila bubuhayin silang muli lahat para humarap doon sa Great White Throne. At sila'y hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. At doon na bababa ang bayang banal. At yan ang ating babasahin pa sa mga sumusunod nating mga talata. Pero ang ating tanong ay ito, mga kapatid. Pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, ano ang kasunod? Ito, pakinggan natin. Sa unang Korinto 15:28, ganito po ang ating mababasa. Next slide, mga kapatid. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ay siyang maghari sa lahat. Tapos ng 1,000 years ng millennial kingdom, na lahat ay sumakop na under na kay Yahushua ay kay Kristo. Si Kristo naman ang susuko sa Ama. Para ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Para siyang maghari sa lahat. Mga kapatid, ang tanong natin ay kailan ito mangyayari? Next slide. Pakinggan po natin. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaw ng dating langit, pati na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod. Ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na yon ay katulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Tandaan natin, sa millennial kingdom narito ang Kristo sa lupa, kasama ng mga anghel, kasama ng mga raptured saints for 1,000 years. At the end of 1,000 years, isusuko niya sa Diyos ang kanyang sarili at lahat ng kanyang nasakop para ang Diyos ay maging lahat sa lahat. At bababa. At ang mangyayari po ay bubuhayin si Satanas after 1,000 years. Madadaya niya kasi dami ng buhangin sa dagat. At kanilang, anong gagawin nila?
kukubkubin nila ang kampamento ng mga banal. Saka darating yung apoy, doon na-apply ngayon ng ikalawang Pedro, susulugin ng langit at lupa. Mapupugnaw, lahat mamamatay. At muli silang bubuhayin, haharap sa hukuman, bubuksan ang dalawang aklat na magawa at aklat ng buhay. At sila ibubulit kasama ng Antikristo, bula ang mga ngaral at ni Satanas doon sa dagat-dagatang apoy. At saka na magkakaroon nung bagong langit na at bagong lupa na ang dalisay na ginto, ang langsangan at mga mamahaling bato, ang sangkap nito ay bababa. Bakit bababa? Sapagkat narito ang Kristo sa langit. O ibig sabihin sa lupa, di ba? After the millennial kingdom yan. Na anong sabi ng Biblia? Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na yun ay tulad, pansinin nyo, tulad, yung bayang banal, tulad ng isang babaeng ikakasal. Saan yung ikakasal? Saan yung esposo niya? Yung mga maliligtas. Kasama si Yahushua. Ang lungsod na yun ay tulad ng isang babaeng ikakasal. Handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubog sa lalaking mapapangasawa niya. Ay ang bayang banal, si Yahushua at ang mga maliligtas ay magsasama-sama diyan sa bayang banal na yan na nandoon ang Diyos, na doon tayo titira magpakailanman. Pupuri at aawit ng papuri sa Panginoon Diyos. Hahandugan natin ang pakapurihan ng Ama at magpakailanman. Na doon ang wika, ang sabi ng talata ng Biblia ay napakaganda ng magiging buhay natin doon. Pag binasa ninyo, ang sabi ni Juan, napuspos agad ako ng banal na espiritu, dinala ako ng anghel sa tuktok ng napakatas na bundok, pinakita niya sa akin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit galing sa Diyos, nakakasilaw itong tingnan dahil sa kapangyarihan ng Diyos at kumikislap na parang mamahaling batong hasper na kasing linaw ng kristal. Ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader. Yan ang ating mga binasa kanina. At ang sabi pa rito, hindi na kailangan ng araw o buwan sa lungsod na yon. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na yon ay magbibigay ng liwanag sa mga bansa at dadalhin doon ang mga hari sa mundo. Ang mga kayamanan nila palaging bukas sa mga pinto ng lungsod dahil wala ng gabi roon. Wala ng gabi. Ang magaganda at mamahaling bagay na mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na yon. At doon ay papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o dalamhati. Hindi na magkakaroon ng karamdaman. Ang lahat ng mga bagay ay lumipas na. Bagong taon, bagong leksyong, inspirasyon. Hindi bago sapagkat ngayon lang natin nabasa ito. Matagal na. Pero nire-refresh ng Panginoon Diyos ang ating kahalalan na bunga ng ating pong pagiging kabilang doon sa very small remnant na hinulaan. Nakita natin itong hindi natin naunawaan noon para tayo ma-inspire sapagkat habang papalapit ang kawakasan, habang papalapit ang kaguluhan na mas matindi pa kaysa naganap nitong 2023, mga kapatid, ang iba ay nanghihina, nangangatal, nanglulupaypay, napapanik sila. Pero ang iglesia ni Yahushua, habang nagaganap ang lahat ng yan, tumatanaw tayo sa langit. Baka dumating na ang Panginoong Yahushua para tayo sumalubong sa Kanya at sa Kanya tayo, magiging kasama niya na tayo magpakailanman. Yan ang ating pag-asang buhay na buhay. Yan ang nagpapatibay sa atin, mga kapatid. Yan ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para sabihin, magpapatuloy ako sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magpapatuloy kaming isi-share namin ang aming pananampalataya. Ipagpapanata namin, ipapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Sana'y makaunawa rin ng ipinaunawa sa atin ng Diyos. Mga mahal na kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Manapa, lalo tayong magpakasigla. Mangunyapit sa mga pangakong ito ng Panginoon Diyos. Darating at darating ito hanggang
Pag hanggang tayo po ay naglilingkod sa Kanya ng tapat, ipikit man natin ang ating mga mata kung tayo mamatay. Pagdating ng Panginoong Yahushua, kasama tayo sa unang bubuhay maguli. At kung darat ng buhay, tayo sa isang kisap matay babaguhin para bigyan ng katawang maluwalhating katulad ng katawan niya. At tayo kasama niyang maghahari ng 1,000 taon bago tayo makarating sa ating permanenteng tahanan, ang bagong langit at bagong lupa doon sa langit sa Jerusalem na bago kasama ang Diyos magpakailanman. Tumayo kayo at yan ang ating ipananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Sa unang taon ng aming pagsamba, sa unang araw ng pagsamba namin, sa taong 2024, binigyan mo at sinariwa mo sa amin hindi lamang ang bagong langit at bagong lupa sa bayang banal na nadoon ay naroon ang dalisay na ginto na lansangan at mga mamahaling bato. Wala nang hapis at wala nang anumang mga karamdaman doon. Itinuro mo sa amin ang bagong langit at bagong lupa na magaganap dito, na ito ay ang panahon ng paghahari ng Panginoong Yahushua, na Ama, dito'y makakapiling namin ang aming Panginoong Yahushua ng personal. Makikita namin siya ng pisikal upang kami, Panginoon, ay makatuwang niya sa paghahari niya, sapagkat yun naman ang nakasulat, upang sa ganoon matikman namin ang kalayaang tunay at ang kalayaang maligaya at tagalakan taglay sa aming mga puso. Ang amin laging iniisip ay ang aming ibang mga anak pa, ang aming pang mga kamag-anak, mga tiyuhin namin, mga tiyahin namin, mga pinsani namin, kakilala at mga kaibigan na kulang sila sa kaalaman. At gaya ng sinabi mo, pag kulang sa kaalaman yun ang magpapahamak sa kanila, Ama. Inihiling namin sa iyo sana maliwanagan din po sila, Ama. Hanggat may buhay pa sila at may lakas, Panginoon, gumawa ka po sana ng paraan na sila man po ay maabutan ng katotohanan ito para sila ay magkaroon din ng kapanatagan ng kalooban gaya namin. Ano man ang dumating sa taong ito, panatag kaming mga Yahusiano sapagkat kami nakasalig sa nakasulat at kami po ay may patotoo mo ng hula. Nagtira ka ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Siyon upang kami po ang siyang magpatuloy sa paninindigan sa panig mo. Purihin ka, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Ama. At kami po, Diyos, ay lalong magpapakasigla at lalong tutulong sa pagpapalaganap ng mga aral mo. Sumasampalataya kami ang mga dinala ng bagyo, ng iba't ibang mga kalamidad, ng lindol, at pati ng mga bansa hanggang kayo may digmaan. Ama, maawa ka po sa kanila. Sila man ay kapwa-tao namin. Panginoon, sana aliwin mo po ang mga nawala ng mga mahal sa buhay. At sana magkaroon pa sana kung pwede ng kapayapaan. Alang-alang sa ebanghelyo mo na maipalaganap pa sa kanila. Salamat po ng marami sa pagsambang ito. At salamat sa buhay na taglay pa namin. Umaasa kami, dininig mo na itong aming pakiusap. Sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo
Siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, pagkatapos po ng ating pagsambang ito ay amin pong muli na sinasabi sa inyo, Happy New Year po. Maligayang bagong taon sa lahat. Ayan, Happy New Year. Unang pagsamba sa taong ito ng 2024. Please join us at yan po ay tapos na po yan. Yan ating sa ibaba na yan. Yan ay nakaraan na. Yun lang, Timoteo, ang ating ipagpatuloy na basahin na ipanalangin natin ang lahat ng mga tao sa sangsilukob, mga pinuno ng mga bansa at pinuno ng mga relihiyon na sana po ay malaman natin ang dapat nating malaman kaugnay ng kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia at magkaroon pa ng kapayapaan para sa aral ng Diyos lumagala pa sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang dyan po. At muli, Happy New Year sa lahat po. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia ipagtanggol